Sa gitna ng diskusyon tungkol sa authenticity ng tinaguriang Cabral Files, kini-question ngayon ang pang-aagaw umano ni Congressman Leandro Leviste sa mga dokumento mula sa opisina ni dating Undersecretary Catalina Cabral. Ang giit na Leviste, may basbas ni Secretary Dizon ang pagkuha niya sa mga dokumento. Bagay na itinanggi naman ng kalihim. Nakatutok si Joseph Moro. Kuha ito ng pagpunta ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste sa opisina ni dating Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral noong September 4, 2025. Sa videong ito, nakuha pasado alas 5 ng hapon na, makikitang lalabas si Leviste mula sa opisina ni Cabral at pupunta sa programming office sa kaparehong floor. Kasunod niya si Cabral. Sa isa pang kuha ng CCTV, lalabas sina Cabral at Leviste mula sa programming office. Si Leviste may hawak na mga papel habang tila may ipinapaliwanag sa kanya si Cabral. Ito yung opisina ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral dito sa DPWH Central Office. Walang CCTV sa loob at ayon sa mga staff na nakausap natin, ang hindi nakita sa CCTV ay yung mga naging aksyon ni Batangas Representative Leandro Leviste kung saan may hinahanap siya ng mga dokumento kay Cabral. Persahan umanong nanguha si Leviste ng mga dokumento at kumopya ng mga files sa computer sa opisina ni Cabral at programming office. Hiniling nilang itago ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa takot para sa kanilang seguridad. Ayon kay Kim, hindi niya tunay na pangalan, hinahanap ni Leviste kay Cabral ang mga proponent o pangalan ng mga mambabatas para sa mga proyektong nasa General Appropriations Act o GAA ng 2025. Iniwan nila ang dalawa sa opisina ni Cabral pero maya-maya pa, hanggang sa may narinig na lang po kami mga kalabog sa loob. So, syempre po, si ma'am po kasi may edad na din ho and medyo frail na din po kasi yung katawan ni Yusek dahil sa edad niya. Pumasok po kami, nakita po namin sa loob, parang si Kong po, kuha siya ng mga dokumento. Hawak niya po yung phone niya, tapos binivideohan niya po lahat ng mga papel. Tapos si ma'am po, parang Kong, wag naman, ano po bang kailangan nyo, prepare naman na. Tapos that was the time na medyo tumataas na po yung boses ni Kong. Ang sabi niya po noon na, bakit may tinatago ba kayo? Ano to, public documents lahat to, dapat hindi nyo to tinatago sa akin, dapat binibigay nyo sa akin. may isang pagkakataon ding nasugatan si Cabral dahil sa pakikipag-agawan ng dokumento kay Leviste. Ang alam ko paper cut, nakikipag-agawan siya ng dokumento. Kay Yusek po, pagkapasok po namin, naalala ko po, yung kamay ni ma'am nakaganon, ang dami pong dugo sa damit niya, yung ibang papel po nun meron mga dugo din. Si Kong nagvi-video lang po. Nagtuloy-tuloy lang siya nagvi-video, nagtitake ng pictures. And then, doon na po kami nakiusap kay Kong na baka Kong pwedeng wag naman ganito. Wag naman. Kasi may sugat na po si ma'am How was she reacting? Wala ho. Nakatayo na lang po siya sa gilid. Tapos sabi niya na, tissue, gano'n, kasi may sugat ako. Hindi naman po si ma'am masigaw na tao So parang nakikiusap lang siya kay Kong, please. Dito makikita na tila may bandage na sa kamay si Cabral habang may kausap ito sa telepono. Para daw mapayapa si Leviste, iniutos ni Cabral na bigyan ito ng kopya ng listahan ng National Expenditure Program at GAA na nakalagay ang pondo sa mga distrito para sa taong 2025. It doesn't necessarily mean po na sila po yung nag-propose. Kasi kami, pinaplatnan namin kung ano talaga yung nasa official document, kung how much talaga ang napunta doon sa district na yun, sa NEP and sa GAA. Hindi yan yung request. Ni... Request ng mga congressmen, mga kasingit niya. Hindi po. Hindi po. Kung ano sa... Kung saan located yung project. Bawa. Province A. Oh yes. Kung saan talaga located yung project, doon naka-lodge yung allocation na. Hindi namin sure ko po kung ano yung summary na tinutukoy po. By name. By name. Binigay po ay yung 2026 summary ng revised NEP and HGAP. Meron din naman na mga iba na finurnish sa Senate
Yun na po yung mga hiningi din ng Committee on Finance. Like the summary on from 2023 to 2026 na not sure kung NEP yun or HGAB. Pero dahil natagalan ang pagpiprint ng dokumento, pinuntahan na ni Leviste ang opisina kung saan ito piniprint. Doon daw, sa pilitang nangopya ng mga files galing sa computer si Leviste. Umupo po doon si Kong. Tapos nagkalikot-kalikot na siya ng mga ng mouse, ng keyboard. Sinabi ko naman ho na, Kong, wag naman ganito. Umabot pa nga po ako sa point na sabi ko, Kong, empleyado lang kami, baka pwedeng wag naman kami idamay. Nakikita ko na po si Ma'am nanginginig na siya, tapos tumitingin siya sa amin. Tumigil na lamang daw si Leviste nang dumating si Cabral. Pasado 6:00 ng gabi, umalis si Leviste sa DPWH. Nagdesisyon daw silang magsalita ngayon dahil si ginagawa na rin ni Leviste. The entire time na nagsasalita si Kong, ang iniisip ko, patay na yung tao, tapos nag-iimbento ka pa ng kung ano-ano. Frustrating lang po na how can someone accuse, 'di ba? Yung mga ganitong bagay sa taong patay na parang ginagamit niya pa si Ma'am. How would we know that what he's saying? Definitely po kasi hindi naman nagbigay si Ma'am ng authority. I was there the entire time. Alam kong hindi yun walang authority na parang may authority dun sa printed, pero meron pa po kasi siyang ibang mga statements na ina-attribute kay Yusek, Ayon kay Leviste, pumunta nga siya sa opisina ng Cabral pagkatapos niyang puntahan ang isang assistant secretary ng DPWH. Itinanggi ni Leviste na nakipag-agawan siya ng mga dokumento kay Cabral. I vehemently deny na may inagawan akong dokumento from Yusek Cabral. At ang tanong ko po, bakit ngayon lang po yung sasabihin kung totoo man yan? Tinanong namin si Leviste kung totoo rin na nangopya siya ng files mula sa isang computer at kung ano ang mga nakuha niyang dokumento. You were able to get some documents from the desktop. Mhm. Okay. Hindi mo lang sabihin, You can see- pwedeng I hope that the public can see na lahat ng direction ko ay para maging transparent tayo sa budget. So, anong file nakuha mo, sir? Kung meron. Basta ang sinasabi ko kay Sec Vince, wag nang tanongin anong meron ako. Ilabas mo lang lahat ng meron ka. Ang mga ginawa daw niya sa opisina ng Cabral may basbas ni DPWH Secretary Vince Dizon at hindi rin daw niya ginagamit lamang si Cabral. All of this was with the authorization of Sec Vince. Kasi muli, andun nga po si Yusek Cabral. Yeah. On the phone naman si Sec Vince. Wala naman nagsabi sa akin na huwag mong gawin yan. Bagay na itinanggi ni Dizon. Legislative district breakdown, absolutely. Pero yung pag nakaw niya ng file sa computer, huwag ang imprimatur yun. Yung pag yung nakipag-agawan siya ng papel kay Cabral, huwag ang imprimatur yun. Basta, huwag ang imprimatur. Nasa ombudsman na rin daw ang mga dokumento. Documents are already with the ombudsman. So, the ombudsman will decide what to do with those documents. At kung hindi man daw nila ipinablotter o nireport sa pulisya ang ginawa ni Leviste, I-request kasi si Kati na huwag ko nang palakihin. I-request ako kay Kati. I-request si Kati sa akin. Ayaw mag-sworn statement. Natatakot siya nun. itinanggi rin ni Dizon na vina-validate niya sa pamamagitan ng isang email ang mga dokumento noong 2025 dahil hindi pa nga niya nakikita kung ano-ano ang mga ito. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.